Aminado ang Commission on Elections na madidelay ang pag-iimprenta ng mga balota. Pero plano ng komisyon na gamitin ang mga makina ng National Printing Office para maabot pa rin ang target na matapos ang pag-iimprenta sa loob ng mahigit 70 araw bago ang halalan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Back to zero na ngayon ang Commission on Elections para sa pag-iimprenta ng mga balota ng 2025 national at local elections. Ito'y para tumalima sa utos ng Korte Suprema na isama pa rin ang pangalan ng 5 kandidato sa balota. Dahil dito, may agam-agam ang ilan. Paano na ang halalan? Tuloy pa ba ito sa May 12 o magre-resulta na nga ba sa manual elections? Ang sagot lang ng komisyon dito. Ang araw po ng halalan ay sa Mayo 12. Ito pong taon na ito. Hindi po yan marireset sapagkat yan po ay nakalagay sa saligang batas. So we will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Wala pong intensyon ng inyong komisyon na i-violate ang ating batas. Aminado naman ang COMELEC, madedelay sila. Pero sa paghahanda lang ito sa kailangan para sa eleksyon, tulad ng pagre-reprint ng balota na target ng COMELEC na iusad sa January 20. Maglalabas din sila ng bagong ballot phases na ginagawa na nila sa ngayon. Nagsimula na rin ang komisyon sa pagbabago ng election management system at database ng mga kandidato para sa balota. At ang mock elections, target na rin mailipat sa January 25. Halos 2 linggo ang hahabulin ng COMELEC na delay sa pag-iimprenta ng balota. Pero plano nilang magamit ang mga makina ng National Printing Office para maabot pa rin ang target na matapos ang pag-iimprenta sa loob ng 77 days. Pinag-iisipan na natin at maaaring i-rekomenda ng inyong lingkod sa Commission and Bank na yung lahat ng makina ng NPO kasama yung 4 at yung 2 na ginagamit sa kasalukuyan ay baka pwedeng magamit na. Ang halos na 6 na milyong balota naman na nauna ng maiimprenta ng COMELEC, sisirain na ng komisyon para hindi na magamit pa sa halalan. Tinatayang nasa 150 million pesos ang nasayang na pondo dahil mababaliwala ang milyon-milyong balota. Pero sabi ng COMELEC, sa pagre-reprint, sila pa rin ang gagastos at hahanapan nila ito ng pondo. Sa bandang huli ang COMELEC lahat nakakarga. Sa COMELEC lahat nakakarga. Kung ano man po yung gastos dito. At syempre, hindi naman pwedeng walang babayad sa NPO, libre na lang dahil na-TRO tayo. Babayaran natin ang printing services ng National Printing Office. Samantala, may ilan pang mga kandidato na nadiskwalipika at nakansela ang COC na may nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema. Pero sabi ng COMELEC, inaayos na nila ang election management system para hindi na pahirapan sakaling madagdagan pa muli ang pangalan na ilalagay sa balota. Pero sa ngayon, ang prioridad nila ayusin muli ang listahan ng mga kandidato, lalo na para sa mga tumatakbo sa pagkasenador dahil mababago ang numero ng ilan sa kanila mula sa balota. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.